Good morning! Good morning. Yes, good morning! Ayan, good morning po sa ating mga kababayan na kanina pa po nakaantabay sa ating live. At welcome po kayo dito sa Usapang Agrikultura, Paghahayupan at Pangisdaan. Ayan, isa na naman pong magandang paksa ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kaya naman po ito yung ating topic. Paano gumawa ng sariling pakain sa ating mga alagang hayop gamit ang mga sangkap na makikita sa ating paligid? Dahil nga napapanahon na naman na talagang ang hindi natin mapigilan yung pagtaas ng pagkain sa ating mga alagang hayop, lalo na itong mga patabaing baboy, kung ano man yung alaga natin. Gumagawa tayo ng paraan para mapa-lower yung feed cost natin. So ito yung magandang paraan para kung anong available na pakain sa atin, na pwede natin ipapakain sa ating mga alagang baboy. Ayan. Halimbawa sa sariling bakuran, yung sariling source natin na hindi na kailangan na laging bili ng bili. Yes, kasi yun nga iniiwasan natin mapagastos ng marami. Lalo na kung tayo ay nagtatanim ng mga gulay, yung mga ibang mga halaman na excess na hindi naman nabibili. So, pwede natin ipakain yan sa ating mga alagang hayop. Katulad nitong ating mga mababanggit. Yung mga nakikita natin, may utilize natin ng maayos, Yes, yung mga nasa paligid natin. Itong topic na to, ito'y paulit-ulit naming binabanggit dahil yung iba pa rin ay hindi nila alam na, pwede pala ipakain to. Ayan, yung mga sinasabi natin, mga tricantera, ayan. Mga kangkong, madre de agua, yan yung mga pwede nating pakain. Meron din dyan ipil-ipil. Naku, napakarami din yan. Yes, pwede natin ipakain yan. Gabing San Fernando. Ito mga root crops. Oo, mga root crops. Siyempre, meron din gabi na taro. Oo, Ayan. yan yung malalaki. Yung malalaking dahon. Nabanggit kanina tong kamoting kahoy. Oo, at or kasama kasaba. isama na natin yung dahon. Siyempre, hindi pa huhuli yung sweet potato natin, kamoting baging. Ayan, kapag ka marami, pwede yan. Azola, yan po. Isa din yan sa pwede nating ipakain. Tsaka bilis magparami ng azola. Yes, oo. At iyan na hindi alam na pwede nating ipakain yung mga golden kohol na naninira sa ating palay, pwede nating ipakain yan. Oo, at saka kung maraming niyog sa inyo, yung kapag ka nagagata kayo, yung sapal ng niyog, pwede niyo pong gamitin yan. At tapos parang masarap nito, no? Darak. Oo. Ang sarap tignan. Oo. At yung mga natitira pong gulay sa palengke, imbis na itapon nyo, ay pwede nyo pong ipakain yung mayan. Ayan. At saka iyan, 1:5, pwede nating pakain yan. Ayan. So, isa-isahin lang po natin. So, yung sinasabi ng iba, paano ba ipakain tong mga to, yung mga nandun sa paligid natin, lalo na yung kamoting kahoy. Mas maganda po yan na ating ilalaga muna. Kasi yung iba, ginagayat lang na malilit and then ipapakain na. Mas masustansya po o makukuha yung sustansya ng ating mga alaga kung ito ay ating ilalaga. Kumbaga, pakuluan. At huwag nyo pong isama yung puti kasi yung iba sinasama pwede naman isama yung iba. Ang gagawin po natin, iluto nyo ng walang takip para kasi may mga substance po yan na para ma-evaporate para hindi makain ng ating mga alagang hayop. Ayan. Tsaka yung mga ritasong gulay, pwede nyo pong haluan din yan ng mga kaning baboy. Kapag ka meron kayo, imbis na itapon nyo po yung mga leftovers sa kitchen nyo, ay pilian nyo po na mga pwede pang ipakain dun sa ating mga alagang baboy. At tsaka mas maganda nga po yan, ihalo nyo yung mga tira-tirang gulay, lagain nyo po bago nyo ipakain dun sa inyong mga alagang baboy. Speaking of itong mga nabanggit natin mga pananim, hindi naman ibig sabihin na, halimbawa ito, may tanim ako na madre de agua, puro madre de agua na lang. Siyempre, pwede nyo i-combine yung bawat isa na kung ano yung available. Yung iba nga ginagawa, nagmi-mix ng may azola, tapos merong, yung ibang nagpapakain din ng sahan ng saging. Yes, Yun, so minimix nila yan. O kaya yung iba, nagsasama pa rin ng commercial feeds, pero at least minimal na lang yung nagko-consume nilang commercial feeds. So, ihahalo nila yung mga available na pananim doon sa kanilang mixture. Yung mga gabi, yung mga kamote, hanggat maaari po, ilaga natin, huwag nyo lang basta ipapakain. At minsan nakikita natin na isinasama pati yung balat. Siyempre, huwag nyo pong isama yon, di ba po, ang gabi, madakta. Yes, So, kaya dapat inaalis natin yun. Yun po yung substance na pag
isinama po natin, baka maka-harmful doon sa ating mga alagang baboy. At saka yung mga dahon-dahon po na pinapakain nyo din sa inyong mga alagang baboy, hanggat maaari po sana i-dry ng konti. Huwag yung mataas yung moisture, huwag po ganun. Kasi minsan nakaka-apekto po yan, lalo na kung medyo bagong walay pa lang yung ipapakain mo or fattening. Syempre magtatai yung ating mga alagang baboy kasi hindi naman balance kung puro dahon yung ibibigay natin. Syempre yung nakakain nila is puro dahon-dahon. So ano mangyayari, di ba? Kumbaga, i-combine natin, syempre, yung gabi, kamote. Yan po ay source ng energy. Mataas ang energy na. Yung mga gulay-gulay naman, source po yun ng vitamins, mineral, at protein. So, pwede po nating isama-sama at darak, sapal ng nyog, yan. Combine lang po natin yan. And then, saka po lang natin ipakain. And then, para mabalance po yung ating ibibigay na pakain, mas maganda po na sasamahan natin ng NBM plus yung ating atubi. Para mas ma-utilize, lalo na yung sapal ng nyog. Yan po ay pagpiniga, mas maganda po piga. Yung pinagbigaan ng nyog, pwede naman isama kaso mas mataas yung fat content na. So, kailangan samahan pa rin natin yung mga ibang ingredients katulad ng mga dahon. And then, para mabalanse at ma-utilize, sasamahan natin ng atubi and NBM. Yun nga sapal. Actually, may client tayo na gumagawa ng sarili niya talagang formulation. Kasama yung sapal ng niyog. Before niya isama, binibilad niya muna sa araw. Dinadry niya talaga, as in dry, para hindi kaagad masira yung feeds na ginagawa niya. Yan yung pala. Mas maganda po yun na i-dry po natin. Lalo na kung marami tayong nakuha. Sa palengke, nakukuha lang o nahingi. Pero ngayon nabibili na rin. Isang sako yata, 50 pesos. So, sayang naman niya. Ibilad nyo muna para kumbaga ma-store nyo ng matagal at magamit nyo rin ng matagal. And then, doon sa mga feeds na sasama pa, wag nyo munang isasama yung mga matataas yung moisture sa feeds para ma-store natin ng matagal. Kumbaga, sakalang natin isama, sakalang po natin ipapakain. Ayun. Para hindi masayang at hindi ma-spoiled o yun. Mag-amag o mapanis. Ayan. Pagdating ba sa mga dahon-dahon, kailangan ba i-measure din sila or okay lang na unlimited yung pagbibigay ng mga dahon? Unlimited po yan kasi mas magandang source po ng vitamins, mineral yan plus protein. So, kahit mapadami yan, mas maganda. Tansya-tansya lang isang takot na sapal ng nyog, isang tabong kamote, tapos kalahating tabo na mga dahon-dahon. Ayan, pwede. At wag natin kalimutan yung kohol. Maganda pong source ng protina yan. Pwede nyo ibigay ng hilaw o pwede mas maganda ilaga nyo, lalo na kung hindi natin alam kung saan natin nakuha yung kohol. So, pero dapat tanggalin ang shell. Yes, mas maganda po na tanggalin lalo na yung malalaki na shell. Ang maganda dyan, pukpukin nyo na muna para mas madaling maalis yung shell. And then, kuhanin nyo yung laman o yung meat. And then, saka nyo hugasang mabuti. And then, pwede nyo ipakain. Or, kung hindi naman at hindi nyo alam yung source kung saan nyo pinagkuha, mas maganda ilaga nyo na muna. Pakulaan nyo lang ba? Para malis lang yun kasi may slime yan Pwede rin magpakain ng kakawate? Yes, pwede. So, minimal lang ibibigay mo dyan kasi pag napasobra ka, pwedeng magtae ang ating mga alaga. Kasi herbal yan kung tutuusin. Dahil yan ay doon sa nagtatae, pwede nating ibigay yan. Pero konti lang. Saka yung ipil-ipil, pwede po yan sa mga fattening. Huwag nyo lang po ibibigay doon sa mga inahin dahil may mga mimosine substance na pwedeng mag-abort sa ating mga inahin. Lalo na kung ito ay buntis. Ayan. So, nabanggit na po namin sa inyo yung mga iba't ibang klase ng halaman na pwede nating ibigay sa ating mga alaga. Siyempre, mas makakatipid pa tayo dyan kapag yung maya na ating mga nakuha is ihalo natin dun sa ating 1:5. Yes, tama-tama yun. Nabanggit mo na yan dahil nga, kaya nga po aming dinevelop ng Team Atubi yan para mas makamenos po tayo sa gastos lalo na doon sa pagpapakain natin sa mga alagang baboy. So, yan po yung nabanggit natin ng mga available na ingredients natin. Pwede po natin isama yan sa 1:5 natin. Yung darak, kung may available pa kayong mais at sasamahan nyo pa ng mga kamoting kahoy na nilaga at yung mga iba-ibang gulay, pwede po nating isama at para mabalanse nga, may sasamahan pa rin natin yan ng NBM plus yung atubi at yung tubig
ay nako, napaka maganda pong Menos. Mabanggit ko lang kasi nga kahapon yung ating isang kausap dito sa Kalamba na medyo nagamit na siya ng 1:5. Syempre nagkaroon siya ng problema. Bumalik siya ulit. Ang laking Menos talaga dahil doon sa kanyang mga inahin. Actually sa inahin niya lang nilalagay napakalaking Menos, kumbaga halos kalahati ng feeds na ginagamit niya na presyo, yun yung kanya natitipid. At saka maganda yung pangangatawan ng mga inahin. And then, tinanong niya nga kung pwede sa mga fattening niya kasi nga meron din siyang parating na mga biik and then meron pa rin siya mga available na pa-out na ba ng mga fattening. Tinatanong niya kung pwedeng samahan ng 1:5. Opo, pwede po natin yan ipakain. Then, syempre, habang nag-iintay tayo ng mga buyers, so yung ilang araw o ilang linggo na pag-iintay natin, mas makakatipid pa rin. Ayun, talagang pinatunayan niya na ang laki ng tipid kaya bumalik siya ulit. So, sana tuloy-tuloy pa rin gawa ng medyo nagkaroon ng problema sa kanyang farm. Ayun. So, ma-share lang po namin na hindi lang talaga doon sa commercial feeds combination, pwede pa yung i-combine doon sa mga available na nakikita nyo sa screen, pwede po natin ilagay yan sa 1:5. Lalo na ngayon at marami sa ating mga backyard farmers po talaga, ang problema talaga nila yung mataas na presyo ng feeds at walang masyadong bumibili ng baboy ngayon. Oo, as dahil nga nagkakaroon ulit ng problema sa ibang area at lalo na ngayon, 'di ba, dapat nasa 200 plus na yung live weight kaso nagre-range sila ng 165, yung iba nga 110. So yung iba talagang medyo nagdadalawang isip kung itutuloy pa rin yung pag-aalaga. Kaya nga po, ito ulit po nagiging topic para ma-mention ulit po sa inyo na pwede pa tayo, may paraan pa rin para magkaroon tayo ng magandang kita at mapababa pa natin yung presyo ng ating mga pakain. Katulad po ng aming nababanggit ngayon. Yes. Oo. Ako nga po, personally, nag-aalaga kami ng baboy, di ba? Isa din po talaga sa problema namin, yung mataas po talaga na presyo ng feeds, lalo na po sa amin, sa Mindoro, ang baba ng kuha ng baboy, tapos ang feeds na binabayaran mo ay halos, kung susumahin mo talaga, parang balik puhunan lang po talaga ang nangyayari sa amin. Walang kita. Minsan, abonado ka pa dun sa feeds. So, dapat po, sa mga katulad natin na mga backyard, mag-isip tayo ng mga paraan kung paano tayo mas makakales dun sa gastos natin doon sa pakain. So, isa nga po yung binigay namin sa inyo na mga pwede nating gawing alternative or pandagdag para makales doon sa pagkain. At isa pang factor dyan, nabanggit natin na bumababa nga dahil may mga parating pa rin, marami tayo nabibili na frozen na meat. Kaya kumbaga naapektuhan talaga yung mga farmers natin. Syempre, ay nagtitipid. Ang taas na rin ng mga bilihin, mga gulay, mga iba-ibang mga gastusin sa bahay. Para makatipid, yung frozen meat na lang yung kanilang bibili. Kasi so, mura. apektado kasi mura. Pero doon sa mga tao pa rin na, syempre, concern pa rin natin yung ating mga health. Syempre, hindi natin alam. Sa akin mas maganda pa rin na doon tayo bibili o kakainin natin yung mga medyo mahal na karne, pero alam mo naman kung saan inalagaan, ano yung pinakain sa kanila, di ba? At saka yun nga kapag mga ganyan yung mga pinapakain natin, syempre hindi naman natin naaasahan na biglang lalaki yung ating mga alaga, di ba? Kasi yan lang yung mapakain. So yan po, medyo matagal naman po yung pag-aalaga, pero makaka-menos ka pa rin. At the same time, alam mo kasi yung proseso ng pag-aalaga mo, kaya hindi ka mag-worry na, ay, baka meron tong inject, or ano kaya nilagay ito, ano kaya to, may sakit kaya to, tapos binenta. Kumbaga, so, nasa doon, natural na pag-aalaga. So, yun doon, mararamdaman mo na safe yung ibebenta mo, kung sakaling ibebenta mo, yung concern mo sa mga tao, at the same time, yung ipapakain mo doon sa family mo. At saka, advantage din naman, kahit na sabihin mo matagal kang makaka-harvest, dahil nga, syempre, all natural yung pagpapakain mo. Pero, ang advantage nito, kapag nakatay mo na, yung karne niya, masiksik na. Oo. At saka, iba ang lasa. Iba pa rin yung lasa na on-grow mo dahil nagpapakain ka ng mga gulay-gulay. At syempre, nilagyan mo pa rin ng technology plus yung NBM. Iba yung lasa. At talagang kahit i-freezer mo ng matagal, yung pa rin yung quality. Yung freshness ng karne. At saka, hindi nag-iiba yung lasa. Dahil ating try na po yan. Napatunayan natin na nag-aalaga tayo. Ilang buwan na rin yun nasa freezer. Pero yung
quality ng meat at yung lasa andun pa rin. So dito talaga pagtsatsagaan lang talaga natin kahit sabi mo na ang trabaho na ako kasi magcha-chop pa ako, maglalaga pa ako. Unlike yung sa bibili ka na lang. Kaya lang kailangan nga natin makatipid. So talagang mag-e-exert tayo ng effort kung gusto talaga natin makasave lalo sa panahon ngayon. Pero titingnan natin na may mga advantage pa rin kahit nasabihin mong matrabaho dahil paghahandaan natin yung pagbibigay ng mga dahon-dahon na yan or mga root crops. Pero eventually yung aanihin natin na tayo rin naman yung kakain. At syempre yung mga ibebenta natin na para din sa benefit ng mga customers natin, masisiguro natin yung safety at yung pagiging healthy ng ating mga kababayan. Lalo na ngayon, sobrang taas ng may mga sakit, di ba? Oo. Iba-iba na nga sakit yung lumalabas ngayon. Syempre dahil sa mga pagkain na kinakain natin. Isa naman talaga yung pagkakasakit ng tao is ating kinakain. Yes. So, dapat maging concern tayo sa ating sarili, maging sa mga tao na papakainin po natin. Yes. At saka isa pa rin natin promote dito, kaya ito yung nagiging discussion natin. Huwag tumigil sa pag-aalaga dahil may mga paraan pa at itong ating gagawin sa patuloy na pag-aalaga ng mga alagang baboy, promote din pa rin natin yung on produce or bilhin pa rin natin yung produce ng ating sariling atin. Yes. Produktong Pinoy, tangkiliki ng kapwa Pinoy. Kumbaga, pag lahat po tayo nag-aalaga, syempre, mapopromote din natin yung or magkakaroon din ng ng ikot ang economy, di ba? Yes, oo. So marami din pa rin tayong nagiging concern dito. Hindi lang talaga mapa-lower yung feed cost natin. Maraming mga factors pa rin na encouragement itong aming binibigay po sa inyo na information. Tsaka hindi rin nalilimitahan doon sa mga nabanggit natin. May mga iba pang pwedeng ipakain din. May iba nagpapakain, may mga alagang native, may water lily. Pwede rin yan. Pwede rin yan, oo. At saka yung mulberry, pwede pa rin natin ipakain yan sa ating mga alagang baboy. Yung syempre, pipiliin nyo lang doon sa mulberry na leaves, yung talbos, yung malambot na part ng dahon na pwede natin pakain. At syempre yung mga hindi lang nalilimit sa gulay, pwede rin yung mga prutas, yung mga kahit yung mga pinagbalatan, may iba pwedeng ipakain. Pwede. Imbis na hindi natin makain at itatapon lang, pwede nyo pong ibigay dun sa mga alagang baboy nyo at nakaka-improve pa ng quality ng meat. Ayan. Sana po mabigyan namin kayo ng konting info o suggestion o yung mga eye-opener po natin. Para at least hindi puro tayo mawalan ng pag-asa sa ating pag-aalaga ng baboy. Ayan. So, marami po. Tumingin lang tayo sa ating mga paligid at magkaroon tayo ng diskarte sa pagbibigay ng pakain sa ating mga alagang baboy. At yung may mga existing na inaalagaan na gumagawa din ng mga sarili nilang alternative na pakain sa mga alagang baboy nila or sa iba pang alagang hayop, i-share nyo naman po sa amin para din doon sa mga baguhan para magkaroon din sila ng idea. Baka meron din kayong mga sariling sistema, kung ano ba yung mga mixture na ginagawa ninyo na nakatulong para kumbaga maganda pa rin yung paglaki ng inyong mga alagang hayop. Baka yun doon sa mga nabanggit natin, may mga ibang halaman pala na pwede natin ipakain. Pwede niyo po natin i-share sa ating mga manonood, mga netizen, para at least baka meron sila, napaka-abundant pala doon sa paligid nila, o pwede pala nilang ipakain. At saka dun po sa mga gusto palang magbalak na mag-alaga po ng baboy, so isa po yan sa mga pwede nyong gawin para kahit papaano malas yung gastos nyo. Hindi yung sasaba kaagad kayo na todo-todo, tapos bigla kayo magugulat at masasabi nyo, ay lugi. Kailangan pa rin po tayong gumawa ng diskarte sa ating pag-aalaga. Yes, tama. At yan, syempre, kailangan din humingi rin tayo ng guidance, lalo na sa pagre-ratio ng ating mga sariling pakain, no? Dun sa mga nakakaalam, sa mga nutritionist, para, kumbaga, mabalansin natin yung mga ating papakain. Hindi naman porket basta available yung mga pananim sa paligid, kumbaga, sobra-sobra naman pala yung panapakain mo. Baka mas lamang yung protina, kulang naman sa energy. So, kailangan magpagay din tayo, lalo na dun sa mga beginners pa lang din. Mas maganda po na mas marami tayong nalalaman, mas marami tayong natututunan bago tayo sumabak. Kasi may mga iba, mga nagtatanong sa atin, nalalaman na lang natin na, kasi, parang nadala lang dun sa mga naririnig. Sabi-sabi, tapos hindi naman pala, kulang naman pala yung pinapakain. Nagkukulang sila sa knowledge. So, kaya nga tayo nag-share ngayon. At syempre, dun sa mga ibang may experience na, tulungan din natin yung ating mga iba pang kababayan para magkaroon din ng magandang kabuhayan din yung kanilang pagsisimula sa pagbababoyan or sa iba
pang mga alagang hayop. Ayan. Kaya nga po, ang Team A2B, sa mga gusto pong magpa-formulate, ay nandito po, katuwang nyo po ang Team A2B para matulungan po kayo dun sa tamang ratio ng paghahalo po ng mga ingredients na kailangan nyo kung sakaling gusto nyo pong kayo yung maghalo ng mga feeds na meron po kayo. Yan. O baka may mga question po, pwede rin po kayo mag-comment. Yung mga tanong nyo ay pwedeng hindi po related po dun sa ating topic. Kung wala na pong question, so pwede naman po kayong mag-comment pa rin kung off-air na po tayo at pwede po kayong tumawag or mag-text po sa mga numerong. Ito po, 0939-917-2858, 0917-540-8887, 0917-875-4262 at 0917-502-1007. Or pwede din po kayong tumawag sa aming landline 8842-3003. Ayan. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, A2V Nanotechnology. At nariyan po lagi ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization or yung LATO. So, ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So, sa lahat po ay welcome po dito, especially yung may mga ibinibenta po na produce nila. So, i-post nyo po dito at magkakatulungan po tayo dahil may mga members po na naghahanap din ng kanilang mabibilhan na pagsisimulang alagaan. So, yung may mga questions po, i-post nyo lang din po ang inyong mga tanong at may mga sasagot po sa inyo dito. At syempre, huwag niyong kalimutang i-visit ang aming website, www.atovnanotechnology.com. So, makikita po ninyo yung mga information tungkol sa technology at iba pa naming products. Kung may mga questions din po kayo, open po ang aming forum section. So, i-post nyo lang po din ang mga tanong po ninyo at may mga sasagot din po sa inyo dito. Yes, at syempre, huwag niyong kalimutan i-visit yung YouTube channel natin na Team A2V. Lahat po ng mga discussion namin noon pa. At saka yung mga farmers talk pa, yung mga bago natin discussion dito sa UAP, mapapanood nyo po dyan at pwede po kayo mag-comment at meron pong sasagot sa inyo. At huwag nyo naman pong kalimutang mag-subscribe. Yes. At huwag nyo po din kami kalimutan i-follow sa TikTok account natin na Team A2V. So, lahat po ng mga nagawa nating videos doon ay makakapulutan nyo po na, doon sa pag-aalaga natin, pwede pala yun. Oo nga pala, ganan. Ang tabayanan nyo lang, meron pa rin kami mga upcoming mga videos na i-upload po dyan sa TikTok. Maraming salamat po ulit sa lahat ng nanood sa atin ngayon dito sa UAP. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado. And always remember, Team A2V will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye!